bawat isa? Okay. Pwede ko po bang i-request yung mga nasa bandang likod na mag-move forward po kayo sa harap sa mga bakanting seats? Ayan. Amen. Ayan. And iniimbitahan ko na din po ang bawat isa na tumayo sa ating pagbubukas, sa ating panalangin. Sige po, let's just thank the Lord sa mga nagdaan na araw. Hallelujah. Praise you. Amen. Hallelujah. Tunay o Diyos na Ikaw ay mabuti. Tunay o Diyos na Ikaw ay dakila o Diyos. Ikaw ay makapangyarihan. Karapat-dapat ka, Lord, na maitaas sa aming mga buhay, O Diyos. Panginoon, we thank you, Lord, for your goodness sa nagdaang linggo, Panginoon. We know, Lord, na nandun yung pagsama mo, Lord, yung pag-iingat mo, yung provision, yung blessings, yung strength, Lord God, para kami ay magpatuloy, para kami, Lord, ay mag-survive, Lord God, sa everyday, Panginoon na Panginoon. We praise you, Lord God, for everything, Panginoon, na ginawa niyo sa buhay namin. And as we come to worship you, Lord God, nang sama-sama, linisin niyo po ang aming mga puso, Lord. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Tumihingi ng kapatawaran, Lord, sa aming mga mali, Lord, na nagagawa. Mali, Lord, sa mga kapintasan, Panginoon, na mayroon kami, Lord. Patawarin niyo po kami, Lord, and kung ano man po yung nagbabother sa amin ngayon, Lord, ay alisin niyo po ito, Panginoon. We ask this, Lord, and nang makapag-focus lamang kami, Lord, sa inyo, ma-focus namin yung time namin, Lord, sa inyo. And dalangin ko, Lord God, na manamnam namin lahat, Lord God, ng maririnig namin, Panginoon. Yung mga gusto mong iparating sa amin, Lord God, ay maging open po yung hearts namin, Lord. And maging sensitive kami, Lord, sa inyong tinig. And I pray, Lord God, na gamitin niyo po ang inyong mga lingkod. Talagang mai-lead, Lord, ang church to praise you, Lord, and to express our grateful hearts, Lord, na itaas ka. Mapakita din namin sa bawat isa, Panginoon, na mahal ka namin sa pamamagitan ng pagmamahal namin sa aming kapwa, Lord. We praise you, Lord God. And dalangin ko, Lord God, na ang inyong salita, Panginoon, maghahatid po, Panginoon, ng inyong salita ay samahan niyo muli siya, Lord. And kayo po, Panginoon, ang mag-sustain, Lord, ng wisdom, knowledge, Lord. And talagang maging bukas din ang aming mga isipan, Lord God, sa nais mo, Lord, na iparating sa bawat isa. And we just want to glorify you, Lord God, sa oras na ito. Kaya pasasalamat at papupuri, Lord, ay tinataas namin sa iyo, Panginoon. We praise you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name. Amen. Amen. Ayan. So,
magandang umaga sa bawat isa. Ganon din po sa ating sa mga kasama natin online. And bago po tayo umawit, gusto ko pong basahin po natin sabay-sabay. I-open po natin sa ating mga Bible or sa mobile phones natin ang ating mga Bible. Sa John 13, verse 34 hanggang 35. So, ang sabi po dito, "A new commandment I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Amen. So, let us just be reminded na ito yung greatest commandment ng Panginoon, na mahalin natin ang bawat isa. So, ipakita din natin ito ngayon as we sing lahat ng kay Kristo by greeting one another. And let's just take time to makipagkamayan sa bawat isa. Amen. Halina kaibigan, halina kapatid, magsama-sama na tayo, si Jesus ay tanghalin. Ibuti ng alitan, ayusin ang iwan. Tayo na at magkaisa, tambahin ang ngalan niya. Lahat ng kay Kristo, lahat ng kay Kristo ay mga kaibigan. Katulad ng panog, tayo'y kanyang minahal. Lahat ng kay Kristo ay mga kaibigan. Pagkat dito tayo makikilala ng mundo. Awitin nating muli, halina kaibigan, halina kapatid. Halina kapatid, sama-sama na tayo, si Jesus ay tanghalin. Imuti ng alitan, ayusin ang iwan. Tayo na at magkaisa, tanghalin ang ngalan niya. Lahat ng kay Kristo, lahat ng kay Kristo ay mga kaibigan. Katulad ng panog, tayo'y kanyang minahal. Lahat ng kay Kristo ay mga kaibigan. Pagkat dito tayo makikilala ng mundo. Isang pamilya, isang pamilya, isang katawan, may isang layunin, Diyos ay paglingkuran. Isang Espiritu at isang pag-asa, may isang pananalig sa isang Diyos. Ang lahat ng kay Kristo, lahat
Patuloy po tayong umawit ng may galang, may saya at may tuwa. May galang, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Ang hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Isa pa, may galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Isa pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Awitin natin. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, para lang sa Kanya. Amen. Saya namin inaalala, Lord, ang aming mga papuri at pagsama, Lord. Patuloy ka naming inaawitan. Hallelujah. Tunay, O Diyos, na ang kadakilaan mo, O Diyos, na nakikita, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, na nakapaligid sa amin, Lord, including ang aming mga sarili, ay patunay, Lord, kung gaano ka kadakila.
Sing
maaari na po tayo makaupo sa presensya ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagkakataon pong ito, ihanda po natin ang puso't isipan natin sa ating pagbibigay. So let's pray for our tithes and offering. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa magandang araw na ito, Lord God. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your provision, Lord God, not only financially but in so many ways, Lord God. Lord, we acknowledge na lahat ng meron kami, Lord God, ay galing sa'yo. Wala po kaming may pagmamalaki, Lord God. And thank you, Lord, for you said in your word, you will never leave us, Lord God. So maraming salamat, Panginoon, sa help, Lord, sa provision in times of our need, God. So God, as we give our tithes and offering, we give it to you, Lord God, with our cheerful heart, Panginoon. So God, use this for your glory, Panginoon, and for the expansion of your kingdom, Father God, at marami pa pong ma-reach out na souls, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito ay ihanda po natin ang ating puso't isipan as we listen to the Word of God. Tinatawagan ko po ang ating speaker for today, Sister Ni Makalindong. Good morning po sa bawat isa. Pakibati po ang inyong mga katabi. Yan. So marami po tayong vacant seat kasi marami po ang ilan sa atin na sumama po sa anniversary ng Nasugbu. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. 3 taon na po ang ating church doon. No, napakabuti po ng Diyos. Amen? And so, we have po guest today. Kapag binanggit ko po ang pangalan, tayo po para ma-welcome namin ang aming signature welcome. So, tinatawagan ko na po si Manuel Marquez. Sige po, tayo po muna. Isa po siyang kabataan at in-invite po siya ni Kenneth. Classmate po siya ni Kenneth. So, church, ready na ba tayong i-welcome si Manuel? Okay, in the count of 3. 1, 2, 3. Welcome! Yan. So, welcome, Manuel. Sana sa mga susunod ay makasama ka pa namin. And would like to invite you next week, Manuel, 4 p.m. Sana makasama ka namin. Kenneth, 4 p.m. Yan. So, ready na po ba kayo for today para sa ating mga announcements muna? Okay, so let's have the first slide. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon para sa ating PGL 23. Yan ay gaganapin sa April 15 to 18. And then, magkakaroon po tayo ng EG. Opportunity po para sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, mga kakilala, kapitbahay na imbitahan upang makakilala sila sa Panginoon. April 26 to 27 na po. Saglit na lang po yan ay gaganapin na. And then next, sunod po nating slide. Known and love Jesus sees you. Ito po ay sa March 30, 2025, Sunday 4 to 6. Yan po yung sinasabi ko, Manuel, punta ka ha? 4 p.m. Kita tayo. So, next week yan. And, okay, so panuurin po muna natin itong ating teaser.
So, napakaganda pong video clip. Thank you, Ate Faith. And so, let's have yung susunod pong announcement. Yan. Sa mga names po na nakalagay dyan sa screen natin, sa Tuesday, March 25, i-mark nyo na po sa inyong calendar, napaka-importante po ng orientation na yan para po sa gaganaping activity ng March 30. So, yan po pakitandaan po ang inyong mga pangalan na kayo po ay kasama sa Zoom meeting ng 7:30 Tuesday. Okay, meron pa po bang announcement? Yan. Meron din po tayong mga available printouts ng mga forms para pwede nyo pong magamit yung announcement po ni Pastor Norden na submission ng March 30 para sa PSJE ay pakitanong po ang inyong mga D-group leader para po magawa po ninyo iyan. Para po this year, on June, ay magkakaroon po tayo ng graduation to the next level po ng ating spiritual maturity. Kasi po sa totoo lang, dapat tayong lahat ay nag-grow. Yan. And then meron po tayong mga forms pa pong available doon at saka po yung mga pang DBS, pwede po kayong kumuha pagpapauwi na kayo. Pwede nyo rin pong gamitin yon na devotional materials. Okay? And ito po, orientation meeting, April 1, 9:30 a.m. dito po sa church gaganapin para naman po sa kids evangelism for 7 days. Imagine niyo po, grabe ang ginagawa ng Diyos sa iglesyang ito na kung saan ang mga adult ay kumikilos to reach out yung mga souls at ipakilala ang Panginoong Hesus. Pero hindi po papahuli ang mga kabataan o mga kids. Ano po? Palakpak nga po sa Panginoon. Buhay ang church na ito. Amen? So meron pa po ba tayong announcement? Yan. Ito po ay Teachers Camp 2025 na gaganapin sa, naiintindihan niyo po ba yung mga font na yan? Yan po ay sa Thailand. Yan. Sa atin po, ang makakadalo po for this year ay si Ate Mabig po at saka ako. So panalangin niyo po kami sa paghahanda para po sa gawain iyan. Meron po yung portion ng pagtuturo para sa mga teachers din po doon. So isa pong napakalaking oportunidad na makapunta po sa ibang lugar para makita rin po ang kanilang sitwasyon doon at yung sa puso ng Panginoon na pag-abot sa mga kaluluwa. Kayo po ay makakatulong sa amin sa pamamagitan ng pananalangin at you can also help us and support financially. Medyo malaki rin po yung gagastusin dyan. So maraming salamat po and meron pa po ba tayong announcement? Okay, so are you ready? Doon po sa ating pag-aaralan this morning. Amen. So this is a 2-month preaching series. At talaga naman, napakaganda po ng mga nakaraang mensahe ng Panginoon that could really change our lives kung ating pong papakinggan ng maigi, isa sa puso at isa sa gawa. Ngayon pong umaga, bago po tayo magpunta sa ating pinaka-topic, ay i-review po muna natin. Kasi po, natural sa atin ang makakalimot. Naalala niyo pa po ba yung sa unang bahagi nito? So wala na, kaya talagang kailangan nating mag-review. Yung kay Pastor Miguel, applied halo signifies spiritual growth, means Christ-likeness, and demonstrate genuine discipleship. Yan po. So, sa second Sunday po ay ibinigay sa atin ni Pastor Norden. Ang emphasis po niya, kung naalala po ninyo yung kwento about Isaiah, ano po, Isaiah saw God's holiness and realized a deep sense of unworthiness and sinfulness. Nung nakita niya yung kaluwalhatian, kabanalan ng Diyos, nakita niya sa kanyang sarili na siya ay makasalanan. Nawa, ganun din po tayo tumingin na pag nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, we really accept na we are sinners at kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay. And we are challenged to revere God and repent for our sins and respond to God in obedience. Na-evaluate nyo na po ba ng mga previews? Mayroon na po tayong na-i-apply sa ating mga application? Okay. Nung last week naman po, ito mas fresh
Kasi last week lang. Binigay sa atin ni Ate Dang. God's grace is available for us. Napaka-importante po ng grace ng Panginoon upang magpatuloy tayo sa journey natin sa harapan ng Panginoon. When we train ourselves toward godliness, God's grace is there to help us every day. Ay nararanasan natin ang biyaya ng Diyos. Therefore, then victory over sin is possible. Hindi na tayo nakatali sa kasalanan. And progress towards holiness is real. The question is it real sa atin? Na everyday, papalapit tayo ng papalapit sa Panginoon at pabanal ng pabanal. Hindi pa naman po tayo perfecto, pero may nababago sa atin araw-araw. Amen? Gusto ko po kayong dalhin sa isang kwento. Next slide po. Ayan. Hindi po siya Titanic. Pero tignan po natin ang kwentong ito. Isang barko ang naglalayag sa karagatang Indian patungong dagat Arabia. Nang biglang tumunog ang alarmang nagpapahiwatig ng tagas ng tubig. Agad na nagsimula ang tripulante sa paghahanap ng butas. Tripulante is crew. Habang nagpapanik ang mga pasahero. Sa huli, natagpuan nila ang tagas sa gilid ng barko kung saan isang pasahero ang sadyang nagbutas. Nang tanungin siya ng tripulante, kalmado siyang sumagot. Ang sagot po niya, bakit kayo apektado? Binutasan ko lang ang bahagi sa ilalim ng aking sariling higaan. May karapatan akong gawin ito dahil binayaran ko naman ang aking ticket. Kung nakasakay kayo sa barkong iyon, no? Very calm siya. Tila ba sarili lang niya ang iniisip niya at wala siyang pakialam sa lahat ng nakasakay sa barko. Mula po sa kwentong ito, masasabi nating maraming tao ang hindi nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Marami ang naniniwalang malaya silang gawin ang anumang nais nila. Kahit pa ito pa ay nakakapinsala sa iba. Ngunit ang tunay na kalayaan may kaakibat na pananagutan. Pakisabi mo sa katabi mo, may kaakibat na pananagutan. Ang ating mga karapatan ay hindi dapat gamitin upang makasira o makasakit ng iba. Kung hindi natin ito gagamitin ng tama, maaaring ito mismo ang maging sanhi ng ating kapahamakan. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, ginagamit ba natin ng tama ang ating kalayaan? O nagiging katulad tayo na pasaherong nag-iisip lamang ng sarili niyang kagustuhan nang hindi iniisip ang apekto nito sa iba. Ngayon po, dadako po tayo sa ating text. If you have your Bible or Bible up, pakibuklat po ito sa Galatians chapter 6, verses 1 to 10. At hihilingin ko po ang bawat isa na tumayo bilang respeto sa salita ng Diyos. Amen. Sabay-sabay po nating basahin. Kung nahanap na po ninyo, verse 6. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasani ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ang bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Verse 6. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili.
Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na ipinahiram mo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na itong oras na ito ng aming pag-aaral, ikaw lamang ang maging focus namin, O Diyos, at ang iyong salita ay tumimo sa aming mga puso, mga isip, O Diyos, at makarating kami sa pagsunod sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, punuin mo po ang aming puso ng kagalakan at pagsunod sa iyo. Kayo po ang aming maging teacher. And hayaan mo po, Panginoon, na sa ngayon pa lamang, ang kinin namin ang iyong katagumpayan sa bawat isa, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Sa iyo lang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay pinamagatang accountability. Mamuhay ng may pagmamalasakit, paggawa ng mabuti sa isa't isa, at magtanim para sa Espiritu upang mag-ani ng buhay na walang hanggan. Uulitin ko po ito. Mamuhay ng may pagmamalasakit. Dapat po nagre-reflect po tayo. Are we doing that? Nagmamalasakit po tayo sa iba? Paggawa ng mabuti sa isa't isa at pagtatanim para sa Espiritu upang mag-ani ng buhay na walang hanggan. Tingnan po muna natin ano ba ang kahulugan pag sinabing accountability. Basahin po natin ng sabay-sabay. Accountability means go. Taking responsibility for one's action and being held answerable for those actions. We are all accountable in one way or another. Tagalog naman po. Go. Amen. So napakaganda po, no, yung Tagalog. Pananagutan. Sa biblical accountability po, next slide, sinasabi po dito is giving an account according to the clear standard of God's Word in the context of a personal relationship. May pinag-uusapang relationship, kaya po accountable. So bakit nga ba napakahalaga nitong accountability? Tignan po natin yung mga reasons. It is needed to ensure that roles and function of the church and of individual believers are done as expected. Kasi may expectations sa bawat isa sa atin. Bilang isang Kristiyano, ano ba dapat ang buhay na ipinamumuhay ng bawat isa? Tama po? Kung alam na natin at kaya na natin ang sarili natin, parang wala naman pong gano'n na may kaya sa sarili. Ano po? Kailangan po talaga natin ng isa't isa. Kasi meron tayong mga blind spot. Number 2, it helps to promote biblical controls or check and balances. Yan. 3, it is necessary because like sheep, we tend to go our own way. Kung wala pong magsasabi sa atin, magpapaalala, gagawin lang natin ang gusto natin. 4, it promotes servant-like leadership in keeping with the pastoral mandate to watch over the flock and discipleship mandate of watching over each other. No, matuwa po tayo kasi sa ating iglesia ay existing po, buhay po ang bawat small group na kung saan, imagine nyo na lang po kung walang ganon. At yun ay tatrabahuhin lahat ni Pastora, napakahirap po nun. Yung ang may small group na hindi pa natin nalalaman lahat ng mga nangyayari sa ating mga grupo, yung pa kayang wala. So, ito po ay to promote yung pagtutulungan na makapagpatuloy sa ating journey, sa ating pananampalataya. And 5,
it is protective to both the leaders and the flock. No, kung may nagpapaalala sa iyo palagi, ay maiingatan ka. Ito po yung mga points na ating pag-uusapan this morning. Yan. Disciple ako, accountable ako. Ako ay may pananagutan sa, at basahin po natin sabay-sabay yung mga points and go. Sa paglakad ng may kabanalan. Next. And? Okay, so isa-isahin na po natin ngayon. Bilang point number 1, ang pananagutan sa paglakad ng may kabanalan. Yan po yung emphasis in verse 6. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Kung maaalala po natin yung istorya ni Cain at Abel in Genesis 4:8-9, sinasabi po rito in verse 8, isang araw, niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito. Ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Tila ba wala siyang kinalalaman sa ginawa niya kay Cain? Parang po yung tao rin doon sa barko. Ang tinitignan lang ang sarili niya. Ano po? Diyos na ang nagtatanong sa kanya. Nagmaang-maangan pa siya. Hindi ko alam. Bakit? Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Yes. Kasi accountable siya doon. Tayo rin, may kanya-kanya tayong family and we are accountable dun sa bawat pamilya natin at bawat isa sa atin dito sa iglesia at hindi lang dito, sa iba pang tao na malapit dito sa atin. We are accountable. Ito po, napakaganda po ng verse na ito. Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid. Imagine niyo po, kung ang magtutuwid ay hindi pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, paano kayang discipline ang gagawin niya? Marirestore kaya yung i-discipline? Malamang sa malamang hindi. Ako po ay dumaan din sa disciplinary action nung 26 years ago. Yon. So, meron pong syempre discipline pag may mali kang ginawa. And itong pulpit na to ay isa sa tinayuan ko to say yung ano bang tawag doon? Yung paghahayag ng nagawang kasalanan. Ngayon po hindi na ganon. Dati po ganon. Sasabihin mo dito in pulpit, part of the body of Christ that you committed sin and you will ask forgiveness. Tama po yun. Napakaganda po nun. Kaya kung wala po nun, malamang hindi ako nakatayo sa harapan niyo ngayon. So, kung dinidisiplina tayo, let's be thankful kasi nandun yung love and part of restoration po yun. So, sa point number 1, na mga makikita nating application is that, number 1, maging mahinahon sa pagtutuwid sa kapwa. Kung tayo yung tagapagtuwid, dapat maging mahinahon. Yung natural makikita sa atin ang bunga ng Espiritu. Kung mamumuhay ayon sa Espiritu, buhay na ayon sa kalooban ng Diyos, ang bunga ng Espiritu ay kitang-kita. Ando ng love, ando ng joy, ando ng peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. Ito po ang lagi nating babalikan kung i-assess natin ang ating sarili. Dapat po ito ay halata. And para sa 3 application, pang number 3,
magpapaalalahanan at mag-ingat upang hindi mahulog sa pagkakasala. Sa ating small group, nangyayari po ito. Nagpapaalalahanan tayo sa isa't isa, nourishes po ito sa ating relationship. And two-way po ito. Nagpapaalala at pinaaalalahanan. Handa bang tanggapin ng taong pinaalalahanan ang mga paalala sa kanya ng kanyang, kung sino man yung inassign ng Panginoon? Halimbawa, parent. Nagpapasakop ba ang anak? Halimbawa, the group leader. Nagpapasakop ba yung member? So it's a two-way po. Accountability. Accountability ng leader sa hawak, accountability ng hawak sa leader. Confront sin, help in love, may discipline with gentleness, and napakahalaga po ng humility para sa restoration. The question is, pag in-assess ba natin yung sarili natin, meron ba tayong ganito? Tayo ba ay kaya nating mag-sorry? Kaya ba nating tanggapin na may mali tayo? O hindi? Meron pong mga taong hindi nakasanayan mag-sorry. Kami po ni Teacher Charlie ay nagturo sa mga preschool. Every time may mag-aaway, paghaharapin po namin yan. Tapos, tatanungin namin ano ang sitwasyon, bakit nag-away, sino na una. At meron po kami mga na-encounter na mga batang hirap na hirap mag-sorry. At ayaw mag-sorry. Ngayon po ang tanong, tayo po ba sa age natin ngayon ay kaya nating tumanggap ng sorry? Kasi minsan po wala naman sa age yan eh. Pero kailangan po nating matutunan. Ano po, kaya ba natin? Sa amin po, yung anak kong maliit, mahilig magsabi ng mali ka. Mali ka. Expression niya, mali ka. Kahit na sasabihan mo pa lang siya, papaalalan, uminom ka na ba ng tubig, mali ka. Bibinibiro niya ako, expression niya yon. Tapos sabi ko sa kanya isang araw, alam mo ba, Ying, hindi po pwedeng ang nanay ay laging mali. Chaotic ang bahay pag laging mali. Pero naniwala siya dun sa sinabi. Tama naman po yon in reality, di ba? Dapat, chaotic kasi pag talagang laging mali. Pero kinabukasan, nung nagre-reason out na siya, napagmalayan ko na talagang inaccept niya yung word na yon. Pero sabi ko, binibiro lang kita. Sabi ko, hindi ako perfect. Sabi ko sa kanya, hindi ako laging mali. Kaya kung mali, sasabihin sa akin. So, yun yung sabi ko sa kanya. Akala niya tuloy perfect. Kaninang morning ay nagbibiruan kami. Nagpataas ako ng kamay kung sino ba dito ang perfect. Tingnan nga din na sa second service kung may perfect dito. Kasi kanina sa service, binibiro ko si Isabel ang perfect. Kasi yun din yung laging biruan. So, yun po. Ako ay inaalaw ko kahit mga anak ko sabihin nila sa akin kung mali ako. Kahit sa D group members, kung mali ako. Kasi, ang totoo, hindi naman ako laging tama. Lahat tayo nagkakamali. Even leaders, nagkakamali. Even pastors, pwede magkamali. Kaya kailangan talaga natin ang isa't isa para magpaalalahanan at makalakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Agree po ba kayo doon? Na we need each other. Pakisabi mo sa katabi mo, kailangan kita. O diba? Kinanta pa? Perfect. Okay, so tingnan po natin. In point number 2. Yan. Meron tayong pananagutan sa paggamit ng kayamanan. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. It doesn't mean money lang, no? Lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Actually, hindi nga lang yan sa mga nagtuturo pag ina-apply natin eh. Kung yung nagtuturo, nagbibigay rin ng magandang mga bagay sa tinuturuan niya. So, it's a relationship. A right relationship between teacher and student, minister and congregation, discipler and disciple is one of koinonia or fellowship
or partnership. Kaya po, pinapaalala po yon ni Pablo na yung verse na yan, 6. Pero it is not payment. It is sharing. No? Napapractice naman po natin sa relationship, sa small group, yung sharing. Ang ganda po na, appreciate nyo po ba ang church natin na it's evident at nag-grow po tayo. Wala pa pong perfect sa atin dito. Yan. And ang paalala rin ni Pablo that for those who resist to share all good things, ano po yun? Ang tawag kaya doon. Kung nagre-resist po sa pag-share ng good things, sarili pa rin po iyon. Sarili pa rin ang iniisip. Pero ang reminder po ni Pablo, yung principle ng sowing and reaping. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Diba? Sowing and reaping. Kung anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. Subukan mo gumawa ng mabuti sa mga kapwa mo. Gagawin din nila yon. Kanina in example ko po, si Kuya June. Si Kuya June ay sanay na sanay siyang magserbisyo sa lahat sa atin. Pati po sa kitchen. Pero dahil lagi po kami magkakasama dyan, minsan, nagmamadali ako timplahan siya ng kape at siya yung pagsilbihan. Ayaw niya yun, parang hindi siya sanay. Pero gawin mo yun sa kanya, grabe yung effort na ibinabalik niya sa'yo. Ganon din sa mga kitchen staff, na kung saan, papunta ka pa lang, isipin na nila agad, kumain ka na ba? Tapos sabay-sabayan sila mag-offer sa'yo ng food. Ipakita mong mahal mo sila, binabalik. So ganon din tayo, nararanasan natin, ano po. Pero kung nakikita natin na kulang pa ng paggawa natin para sa isa't isa at sa iba pang mga tao, ay this is the time for us to do it. Okay po, sana po na-encourage po kayo. Imagine po, throwing away your money o kung ano man ang mayroon ka is like planting a seed. Kaya ang paalala po ni Pablo ay kung saan mo inilalaan, sa mundo ba o makalaman o sa mga bagay na pang makalangit. Ang pagbabahagi na ng mga bagay na mabubuti ay, yun po, evidence sa church natin, nagaganap ito sa mga small groups, at nakikita ko po sa kabuuan ng church. Ina-appreciate ko po yung church leadership nung nagkasakit si Pastor Nina, yung pag-make po ng decision para sa assistance kay Pastor Nina, sobrang ganda po nun. Andun po yung love talaga. And sa bawat small group, pag makikita niyo po yun ng pictures, sharing success and blessings, celebrating joy together, and lifting others up. Katulad po, ang D1, pag nag-post po sila ng picture, lagi pong parang may celebration ang kanilang grupo. Ang D2, ganun din. Tapos nagyayaya pa sila, nasa baba kami, akyat na kayo, merienda na. So, ang ganda po, no? Sharing. Imagine one seed of mango lang po ang itatanim natin. At ito po ay later on, mamumunga ng napakaraming mangga. Ganon po ito. Kaya ang paalala ni Pablo, yung sa hindi nakakakita or hindi nila napapractice yung pag-share, yung sowing at reaping ang alalahanin. Bilang application po natin sa point number 2, mag-invest ng oras, buhay at pera sa mga bagay na may eternal value. Mag-isip po tayo kung paano. Ang dami po nating activity dito sa church na kung saan ginigising talaga ng Panginoon ang bawat isa sa atin to reach out souls for Him para makakilala sa Kanya. So pwede po tayo mag-invest in discipleship, evangelisms, and mission sapagkat nariyan po ang puso ng Diyos. Kahapon, we had the 4th day for Course 2 in TNET dito. Tuwing 3 beses isang taon, nagtatransform po ang ating church for
maging training center for pastors and leaders. Nabanggit ko na po yun sa inyo. Surprisingly, when they presented yung kanilang mga church infrastructure, meron po kasing 10 church ngayon, dati 12, nawala yung 2. So meron po tayong 10 present na naka-enroll na churches. And yung church ni Ate Tess Martinez, grabe po yung effort nila. Gusto ko lang pong makita ninyo kung ano po yung, meron po siyang for college na mga criminology student, reaching out. Meron pong sa pang basketball. Meron po silang 4-piece. Meron po silang katulad sa atin ng high school, PVEP. Ang problema lamang po, wala po silang tao na gagawa. Pero yung opportunity to harvest souls ay nandoon. Pwede po tayo makipag-partner sa kanila. And ang kapatid niya ang may-ari ng Gracel. At sinasabi sa kanya, ibigay ko sa iyo ang Gracel. Ang More rin, sinasabi sa atin, dalawin niyo kami dito at magturo kayo. So, ang Diyos ay nag-o-open ng opportunity para sa atin. Kailangan po natin gumising at kumilos. Punta po tayo sa point number 3. Pananagutan sa pagturing sa kapwa. Whether it's good or whether it's bad. Ano po, may papanagutan po tayo. Sabi po sa verse 9a and 10 and verse 2, magtulungan sa pasanin. Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti sa kapwa. When we believe in Christ, God not only placed us into Christ, He put us into the body of Christ, into Christ Church. Siya ang ulo at tayo ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Next slide po yan. And parte tayo ng kabuuhan ng Universal Church. Yan po. Sabi po sa Hebrews 13:17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. So ito po ay utos ng pagsunod. In verse 3 and 7a, pagsasabuhay ng may kababaang loob at totoo sa sarili. Ayan po, James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Pwede po ito mangyari sa ating mga small group na maging open tayo, kung nakasakit pa, magsasalita, kasi minsan hindi natin namamalaya nakaka-offend tayo. Pero yung mga na-offend natin, kung hindi magsasalita na na-offend sila, walang resolve, hindi ma-resolve. Ako po na-appreciate ko, just recently, sa grupo namin may ganyan. Pero very open naman po sila na i-share yung kanilang feelings at saka magpaayos. So, na-resolve po namin yung ganong issue. Ang ganda po. Ang problema lang po pagka ayaw magpa-resolve. Kaya kailangan po ng humility. So, sana po habang binabanggit yung mga terms na yon, nakakapag-reflect po tayo kung umaabot na ba tayo sa ganon, kaya nating tanggapin, humble na ba tayo enough, or kaya ba natin manghingi ng tawad, kaya ba natin magpa-correct. Yan. Iwasan ang paghahambing at maging responsable sa bawat kilos. Napakaganda po nun, no? Malalaman natin yung consequences. Nung ako po ay kabataan, hindi po talaga ako conscious sa pwedeng maging result ng mga decision ko. Kagaya po ng tao sa barko, parang ang dating sa akin, pag nagkamali ako, take the consequences.
Pero pwede mo naman pala ma-project kung ano ang possible na mangyayari pag ginawa tong isang bagay. Pero parang nandun ako sa state na wala akong pakialam. Buhay ko naman to eh. Ako naman ang masasaktan. Pero hindi pala ganun. Nung nangyari na sa akin yung nagawa kong kasalanan, nakita ko na nasaktan yung family ko, nung lumalaki yung anak ko, sa kanya pala yung weight ng sakit. Nung nakikita kong masakit sa kanya, masakit din sa akin. So meron siyang effect. Tignan po natin itong 5 C's. Ayan. So, grow in accountability, dapat may commitment. Siyempre, pag may commitment, dapat available ka. Consistency. Sa ating mga D-group meetings, may mag-meet regularly. So, uma-attend ka ba? Confession. Ayan. Kaya mo bang magsabi ng totoong nararamdaman mo? Correction. Kaya mo bang magpa-correct? Or ikaw rin ay mag-correct? Contribute. Get engaged. And carry a burden. Diba? Mag-share tayo ng burden. Yan. Ito po ay i-discuss sa atin later on ng mas detalyado. Meron po ako sa inyong illustration na story ni Scott Richard G. Ito po ang sinasabi dito. May isang batang lalaki na may masamang ugali. Binigyan siya ng kanyang ama ng isang bag na mga pako at sinabing sa tuwing mawawalan siya ng pasensya, kailangang magpukpok siya ng isang pako sa likod ng bakod. Nung unang araw, nakapukpok siya ng 37 na pako sa bakod. Ang dami po, no? Galit siya maya-maya. Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unting nababawasan ito. Napagtanto niya na mas madali palang kontrolin ang kanyang galit kaysa magpukpok ng pako. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya nagagalit, sinabi niya ito sa kanyang ama at iminungkahi ng ama na sa bawat araw na kaya niyang pigilan ang kanyang galit, bunutin naman niya ang isang pako mula sa bakod. Lumipas sa mga araw at sa wakas, nasabi ng batang lalaki sa kanyang ama na wala nang natitirang pako. Kinuha ng ama ang kamay ng kanyang anak at dinala siya sa bakod. Pinahaplo siguro. Sabi ng ama, magaling ang ginawa mo anak. Ngunit, tignan mo ang mga butas ng bakod. Hindi na ito magiging katulad ng dati. Kapag nagsasalita ka ng may galit, nag-iiwan ito ng sugat na tulad nito. Maaari mong saksakin ng isang tao at bunutin ng kutsilyo, pero hindi na mahalaga kung ilang beses kang magsabi ng paumanhin. Ang sugat ay mananatili pa rin. Ito po ay mas malalim. Kanina tinuturuan tayong magsabi ng sorry. Kasi po kahit matanda na, minsan hindi pa nila kaya mag-sorry. Nung kami pong bagong mag-asawa ni Jojo, hindi po niya yata na-practice yung magsabi ng sorry. Ang means of saying sorry niya ay magdadala siya sa akin ng paborito kong pagkain. Yun yung way of saying sorry niya. No? Pero later on, natutunan niya na rin po yun magsabi ng sorry. Kanina po sa discussion, sorry. Yung galit mag-sorry. Nagsasorry ba to talaga? Sorry na. Parang ganon. Paano po ba tayo mag-sorry? Dito po na sinasabi, kahit nag-sorry ka na, damage has been done. Hindi mo na ma-rewind. Hindi mo na mababalikan. Nandun na yung peklat. Nasaktan mo na siya. So, ang paalala po sa atin, mag-ingat. Kahit sa ating pagturing sa ating kapwa. Yung song po kanina, napakaganda po nun. It's a reminder in John 13:34-35, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Yun ang sukatan, pag-ibig. Totoo naman yun. Pag mahal natin si Lord, kahit hindi ka ibig-ibig ang kapwa, mamahalin natin yon. Mag-gauge nyo ang sarili nyo kung kaya nyo magmahal,
Yung taong kahit nakasakit sa inyo at hindi humingi ng sorry, kaya nyo pa ring mahalin. Yun po. So Paul may be saying to them in effect that instead of imposing the law as a burden upon others, they should rather lift their burdens and so fulfill Christ's law. Bilang po conclusion, bilang disciple, lagi nating tandaan na may pananagutan tayo sa una, ano ulit yon? Paglakad ng may kabanalan. Number 2, paggamit ng and number 3, pagturing sa, may pananagutan tayo sa pagturing sa ating kapwa. In Matthew 12:36, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. This is in words. In Roma 14:12, so then, each of us will give an account of ourselves to God. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Ngayon pong umaga, i-process po natin yung ating mga narinig sa 3 points na ito. Pananagutan, yung ating mga pananagutan sa paglakad ng may kabanalan. Ang bawat isa sa atin ay hindi magtotolerate. Magpapaalala tayo at magpapaalala para doon sa kabanalan. Hindi natin sila hahayaang magpatuloy sa kasamaan. Tama po? Pero kung nagpatuloy pa rin sila, pag ginawa natin yung part natin na magpaalala, ang paalala na lang natin sila, haharap sila sa Panginoon at magsusulit. Paggamit ng mga bagay na meron tayo, yung encouragement sa atin, na huwag magsawang gumawa ng bagay na mabubuti. At ang pinakamahalaga rin po, yung pagturing natin sa ating kapwa. Ito po ang ating pagninilay-nilayan. In every row na lang po siguro. 3, para mabilis po tayong makasagot. Ito po yung mga dapat nating pag-usapan. Yan. So siguro 3 sa bawat grupo. 3 to 4. Yan. Sige po. Sagutin po natin ito. Sige po, mag-assemble na po kayo. Ayan, ito na lang po. Yan. So, yun. Sige po, sagutin. Alam niyo po kaninang morning, nang pinrocess po namin, sabi po nila maganda daw po na pinoproseso. Nagustuhan po nila yung processing. Yan. Pwede pong 3, pwede pong 4. Yan. Sige po, start na po kayo, sagutin. Yung number 1, okay na yan. Nauunawaan mo ba ang kahalagahan ng pananagutan o accountability sa iyong buhay Kristiyano? Yes or no? Yes. Okay. Ito na ang isi-share ninyo, yung number 2 and number 3. Go. Tignan nyo po baka meron po dyang walang kausap. I-apply na po natin yung, yung maging concern tayo sa ating mga kasama. Yan. Kausapin niyo po yung mga katabi niyo kahit hindi niyo sila kakilala. It's an opportunity. Praise the Lord. Ang ganda po niya, number 2. Makukonsider mo ba na ikaw ay may accountability sa simbahan, D-group, leader? Ipaliwanag ang inyong sagot. Just be honest. And 3, ano ang gagawin mo ngayon bilang tugon sa iyong natutunan?
palakpak nga po dun sa mga nakatapos ng mag-sharing. Amen. Ngayon naman po ang gagawin natin. Magkakaroon po tayo ng declaration. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Tinatawagan ko na rin po yung mga kasama sa praise. Okay, so ito pong if-flush, this is a personal declaration. So sabay-sabay po nating banggitin. 1, 2, 3, go. Hoy, disciple, may pananagutan ako sa lakad sa makabanalan, paggamit ng kayamanan, at pagturing sa kapwa. Next. Next pong slide. Declaration as a church. Go. Bilang church, may pananagutan kami sa paglakad ng may kabanalan, paggamit ng kayamanan, at pagturing sa kapwa. Praise to the Lord. Tayong lahat po ay manalangin. Ama naming Diyos, na nasa langit, we are so thankful, O God, na pinaalalahanan mo kami na makikita na minamahal ka namin kung kami, Panginoon, ay nagmamahal sa aming kapwa. And salamat, Panginoon, that you're teaching us, O God, na maging accountable sa aming pagturing sa kapwa, sa aming paggamit ng kung ano man mga pinagkaloob mo sa amin, and even, Panginoon, sa paglakad, Panginoon, ng may kabanalan. Salamat po, Panginoon, sa bawat tao na inilalagay mo sa aming mga buhay upang paalalahanan kami sa aming journey, Panginoon, na maging maayos ang aming lakad sa harapan mo, Panginoon. Thank you, O God. At Lord, i-open mo pa po, Panginoon, ang aming mga mata nang sa gayon makita namin, Panginoon, na hindi lamang sa loob ng iglesia that we are accountable, O God, na kahit, Panginoon, sa mga kaluluwa na sa paligid namin, kami, Panginoon, ay accountable for that. Tulungan mo kami, Panginoon, na may-apply ang lahat ng ito, na yung pag-ibig mo ay magumapaw sa amin nang sa gayon, maipahayag namin, Panginoon, sa ibang mga tao at makita kanila sa aming mga buhay. Pinapupurihan ka namin sa iyo lamang, O Diyos, ang luwalhati, Panginoon, at gamitin mo ang buhay namin upang makakilala ang marami. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.